Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Lunes, July 13, 2026. Sa imo yuhong nga tunay. Welcome sa panibag naman nga episode sang Iloilo Morning. Kaupod si Hope Tarichante. Hay, hay. Sa imo panglakat matakugan. Balik na mga kabyanan sa klase ang aton nga mga estudyante. Pat malapor sila na ang dugan ko inday. But may mga areas sa gihapon sa Gali na probinsya sang Iloilo nga may ara no sang suspension sang klase. siling sang imuta. Ini kasunod no sang nangin epekto sang habagat o kon southwest monsoon nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Siling man sang imunanay. Diri ka lang istar sa balay. Ang bagyo mga kaabyanan, di man gid no direkta sa ato no naglabay sa Western Visayas. Sa imo pang However, no ang southwest monsoon o kon habagat ginpa-enhance no kon ginpabaskog sang bagyong Inday. Amo na ang rason kung nga no nakabatsyag kita sang madamol nga pag-ulan-ulan diri sa Western Visayas. So, ang Iloilo, kag province of Antique, mga kaabyanan, naka-eksperyensya, no, sang madamol nga pag-ulan-ulan and may mga areas sa probinsya nga may ara sang landslide, no, kag pagbaha bangod sang habagat. Antes nato ni istoryahan mga kaabyanan, no, ang update man sa probinsya sang Iloilo. malapor sila na Tuhoy no sa nangin epekto sang bagyong Inday. kay gali na gumbang. Wow. Yeah. Sang Sabado lang mga kaabyanan, unfortunately no medyo masubo nga balita. May ara sang nagluntad nga sunog sa bahin sang Quezon City.
So mando na mga kaabyanan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang gilayon nga paghiwat sang technical assessment. Hay, Ara makita sa video yuhong nga sang Department of Public Works and Highways. hindi mapunggan ang hay. So mga kaabyanan, ginmando na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang gilayon nga paghiwat sang technical assessment sa Kulyat Bridge 2 sa Congressional Avenue, Quezon City sa tapos sang nagluntad nga sunog sa idalom sang Taytay sang Sabado sang gabi, no? Suno sa Public Works Secretary kay Secretary Vince Dizon, kasunod sang clearing operation kaupod ang Quezon City Government. Magahiwat sang temporary repair ang DPWH sa nag-angat nga bahin sang asfalto sa Taytay, samtang padayon nga ginatun-an sang technical team ang rehabilitasyon Away, para masiguro no ang safety sang mga nagalabay nga mga motorista. sa imo yuhong nga tunay. Do nagsunod-sunod man ang mga unfortunate events mga kaabyanan, no? Imagine last week naglupok ang bulkang Kanlaon diri sa aton sa Negros Island region Lakat mata sa kalapit no sang Western Visayas. yung mata ko galilipat ang imo nga Nagsulod man sa Philippine Area of Responsibility ining bagyong Inday. Sa diin kita diri sa Western Visayas naka-eksperyensya sang pag-ulan-ulan bangod sang habagat enhanced by the typhoon. Inday, siling sang And sa Quezon City gani no, amo niyang ilan na eksperyensya ining sunog dira sa may Taytay o kung sa idalom sang Taytay dira sa may Kulyat Bridge 2. nanay. Diri ka lang istar sa balay. Agutanan kami malipay. So meanwhile mga kaabyanan, diri naman niya sa aton sa probinsya sang Iloilo may ara na no sang initial nga datos ang PDRRMO. Ang imong nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumba. Ini may kaangtanan mga kaabyanan sa epekto no sang bagyong Inday o kon habagat sa probinsya sang Iloilo. Basta wala lang sang So yara sa 5,941 nagsaka pagid no ang numero sa mga apektado nga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. sa akon nga tunay. This is as of July 12, 5 p.m. So alang taon nato no sa July 13 si TREP sang PDRRMO no kun may pagbag-o sa numero, but sa latest nga datos no sang opisina Kay gali na gumba. 1,827 kapamilya ang apektado sang habagat sa probinsya sang Iloilo. Kung sa diin 66 families o kon 284 ka mga pumuluyo sa probinsya ang ara sa evacuation center. May mga nabalhag mga kaabyanan nga mga pagbaha no Inday, sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sang Iloilo. Also may ara man sang mga landslide. ang dugay. Hay, So sandig sa PDRRMO nga tunay. sa Banwa sang Kabatuan may ara sang flooding no. Di mapunggan, manghay-hay. Sa Banwa naman sang Igbaras may ara sang rain-induced landslide. Sa imo pang lakat, mata ko gamudlat. Sa imo Sa Banwa sang Leon amo man no may pagbaha kag may ara sang road erosion o kon roadside erosion. hahahay. Kay gali na gumba. Wow, yeah.
Kagamo man na ang rason mga kaabyanan nga nag-desisyon man no ang lokal nga panguluhan sang Leon nga ipaiway anay ang klase subong Lunes sa tanan nga level no sa pribado kag pampubliko nga bulutuan sa Banwa sang Leon. Anay, Ini para maghatag ligwa sa mga road clearing operations, no, structural assessment, no, and at the same time sa iban pa nga mga kalitan nga natuga sang habagat sa Banwa sang Leon. ako gamudlak sa imo kahagayon, mata ko galilipat ang imo nga supat, Kaya man sang pagbaha mga kaabyanan sa Banwa sang Oton. Wala man sang klase no sa Banwa sang Oton as declared by the local government unit. Bangod man no sa pagbaha or pagtaas sang level sang tubig sa Banwa. ang sang away, pangabuhita, matawhay, inday, Meanwhile, kahapon, July 12, mga kaabyanan, ginsaulog sang bilog nga Pilipinas. Ang ika-napulo nga anibersaryo sang Arbitral Tribunal Award. ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko, inday. Kung sa diin, mga kaabyanan, ang aton nga Philippine Coast Guard nagbuylog sa sini nga kahiwatan. So, yari, lantawon nato, no? Ang nangin selebrasyon sang 10th anniversary sang arbitral ruling. July 12, 2026, ginugunita natin ang ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang award na ito ay nagpapatibay ng ating karapatan sa ating exclusive economic zone kasama na ang West Philippine Sea. So, nabatian mga kaabyanan ang pagbusina sa mga barko sa Philippine Coast Guard kag iban pa no nga mga partner agencies sa PCG no ini kadungan sa again handuraw naton pagdumdum sang ika-napulo nga anibersaryo sang West Philippine Sea Arbitral Award. July 12 mga kaabyanan, July 12, 2016 sang ginrulingan ining kaso no sa tunga sang Philippines and China tuhoy sa soberanya no. So paagi sa pagradyo sa ila command center naghatag sang mensahe ang mga personnel sang Philippine Coast Guard no. Tanan ni mga kaabyanan no nga mga opisina sang Philippine Coast Guard nagbuylog no. Ang of course ang secretary sang National Defense Si Tuto gatulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, pero para sa mga kauturan nato no imo yuhog nga tunay. para mahatagan pagid naton sang dako nga importansya ang ining arbitral ruling. Hay, hay. Sa imo pa Ano ba lang buot silingon sini no sa idalom sang arbitral ruling mga kaabyanan ang imo nga supat. gin invalidate Hay, sang tribunal ang 9-dash line nga claim o kon historic rights nga gina-claim sang China o kon ng opposing party. Igugma ang tagit sang tunay. Gugma
mga walay kabulay. bilang incompatible no sa idalom sang United Nations Convention on the Law of the Sea ukon UNCLOS. Dire ka lang istar sa balay. Ginaffirman sang nasambit nga arbitral award Ay, ang exclusive sovereign rights sang pungsod Pilipinas sa 200 nautical miles nga supat nga exclusive economic zone. inday. Ini para mag-allow, magpahanugot sa pungsod Pilipinas nga i-explore no ang kag i-manage no dumala no sang natural resources sang pungsod. Ang away, pangabuhita, matawhay. So padayon na naton mga kaabyanan nga ginadumdum, gina-celebrate Tugma mo sa akon nga tuon. and ginapakigbato no ang soberanya sa pungsod Pilipinas over the West Philippine Sea. Sa imo So pa kabay pa hindi lang sa 10th anniversary sang arbitral ruling naton ginadumdum ini no but adlaw-adlaw ang dugan ko inday. i-assert ni naton ang aton nga kinamataro. Ay gali na gumbang. Wow. Especially sa mga ulihing tubo no mga younger generations naton kabay pa hindi ni malimtan kay ang pungsod mga kaabyanan padayon naton no nga honor ginagamit no ang award o kon arbitral award bilang foundation sa aton nga diplomatic stance kag maritime security assertion sa West Philippine Sea. Away, hindi makatulog sang dugay. Hay, inday. So perhaps some of you no nakabati sa mga pagbusina nga ini sa Philippine Coast Guard or mga barko sang Philippine Coast Guard. Hay, Kay ang barko no sang Philippine Coast Guard or rather ang Coast Guard District Western Visayas nag-upod man no sa sini nga event o kon kahiwatan sa pagdumdum sang 10th anniversary ruling no or arbitral award. kay gali na gumbang. Wow. Anyway mga kaabyanan ng oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:56 na sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Lawagon lang naton sang makadali no mga areas nga wala sang klase sa probinsya sang Iloilo all levels sa Banwa sang Oton amuman sa Banwa sang Leon no and Tubungan mayara man sang suspension of classes sa Banwa sang Alimudyan preschool to senior high school samtang sa Pavia naman preschool to senior high school sa San Miguel ang wala sang klase sa San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School kag San Antonio Elementary School. Inday, sa imo pagki ay ki. Bantayan iban pa nga mga update na tuhoy sa nangin epekto sang habagat nga gin-enhance sa bagyong Inday sa Facebook page no sang Radyo Pilipinas Iloilo. Nga tunay. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Iloilo Morning sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Hay, sa imo pang lakat matakugang. Madamo man nga salamat sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir Jones Sotahero. Sa ngalan sang inyong nga mga regular anchors mga kaabyanan, Janelle Baclay kag Emiro Santiagudo, Hope Torrechante kag ini ang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko!